Magandang araw po sa inyo lahat mga viewers. Ako po si Rebecca Mendoza. Ako po muli ay magsasagot ng mga 10 mga katanungan. Meron po ako ditong hinandang props. Itong props na ito ay naglalaman po ng mga 10 mga tanong. Ang gagawin ko po dito ay bubunutin ko po ito pa isa-isa. Babasahin ko po ang lahat ng mga tanong at ito po ay sasagutan ko hanggang sa makomplete ko po ang lahat ng mga 10 tanong na ito. Itong mga questions na ito ay matagal ko na po itong inipon sa aking notebook. Nag-effort po akong mag-search ng mga tanong at ako rin po ang nagsagot ng lahat ng mga ito. Anyway, ay pang 20 videos ko na po ito sa Q&A at ngayon ay magsisimula na po ako. Naniniwala ka ba na ang salita ay merong kapangyarihan? Naniniwala ako na ang salita ay meron itong kapangyarihan sapagkat isa sa dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay dahil sa pamamagitan ng salita. At ito ay mababasa natin sa aklat ng Genesis 1 na ang sinabi doon ay magkaroon ng liwanag at nagkaroon. Kung kaya't ang salita ay nagkakaroon ito ng epekto. At naniniwala ako na kahit tayo ay meron din taglay na kapangyarihan ang ating salita. Kahit na wala tayong taglay na kapangyarihan, sapagkat kung ano man ang ating sinabi, ay nagkakaroon ito ng epekto sa ating buhay. Sa pamamagitan ng salita ay dito tayo nakikilala, dito nasusukat ang antas ng ating kaalaman. Kaya natin makapagpabago ng pag-iisip ng iba. Kaya tayo nito dalhin patungo sa kabutihan o sa kapahamakan. Kung kaya't ang salita ay mahalaga na ito ay pinag-iisipan natin mabuti. Bago natin sasabihin ng isang bagay, ay dapat alamin muna natin ito ng mabuti kung ito ba ay tama, totoo at makakabuti bago natin ito ilabas. At piliin natin mabuti ang ating mga sasabihin. Posible bang magkaibigan at magkatuluyan ang dalawang tao sa social media at online games? Ang online games, lalo na ang social media, ay malaki ang naitutulong nito sa ating buhay. Malakas din itong makapagbuo ng relationship sapagkat isa rin ito sa nagagamit na paraan para sa komunikasyon at kung meron tayong tao na gustong makilala. Kung kaya ang online games, lalo na ang social media, ay nagiging tulay din ito tungo sa pagkakaibigan at sa pagbuo din ng relationship. Subalit ayon sa bilang ng porsyento ng pagsusuri, marami ang nakaka-experience ng failed relationship through online games and social media. Sapagkat una, ay hindi nito napaprioritize ang mga bagay na mahalaga. Lalo na pagdating sa aspetong pag-handle ng relationship. Pangalawa, hindi ito ang pinaka-best na paraan para sa komunikasyon. Dahil ang pinaka-best na paraan para sa komunikasyon ay nagkikita at nag-uusap ng personal, nagbabanding na masaya. Kaya para tayo ay makabuo ng maayos na relasyon, importante na naiibigay natin ang quality time sa tao na ating minamahal at merong real communication. Dapat bang maging engrande o simple ang kasal at bakit? Para sa akin, sapat na ang simpleng kasal para mas lalong maging practical. Dahil kapag tayo ay dadating na sa yugto ng pagpapamilya, ay natural na tayo ay dadaan na sa mas mahaba at sa mas malaking gastusin. Dahil kailangan ng paghandaan ang pangangailangan at kinabukasan ng magiging anak. At ang isa pa, kaya po ito nasabi dahil ang kasal ay isang beses lang ito nagaganap. Samantalang sa pagbubuo ng pamilya ay dito na talaga nagsisimula ang mahaba at pangmatagalan na gastusin. At ang isa pa sa mas malalim na dahilan nito ay hindi ang gastos sa kasal ang tunay na nagpapatibay at nagpapalalim sa relasyon, kundi ang tunay na nagpapatibay at nagpapalalim sa relasyon ay ang pinagsamahan ng dalawang tao na nagmamahala. Kaya kapag tayo ay dadating na sa yugto ng pagpapakasal, ang pinaka-importante sa lahat ay dinedevelop muna natin sa ating sarili ang attitude maturity. Dahil kapag ito ang na-develop sa atin, ay tsak na ma-achieve natin ang long-lasting happy relationship.
Sa iyong palagay, bakit tumatagal ang buhay ng masasama? Sa aking palagay, kaya tumatagal ang buhay ng mga taong masasama ay dahil binibigyan pa sila ng pagkakataon ng Diyos na sila ay magbagong buhay at nararapat lamang na sila ay mabigyan ng pagkakataon. Dahil kung hindi sila mabibigyan ng pagkakataon, ay magiging kawawa ang kanilang kahantungan sa mga huling araw. Sa mga ganitong salita, nagpapatunay ito na ang Diyos ay tunay siyang nagbibigay ng pag-asa para sa lahat ng mga tao. At kahit ang mga masasama ay binibigyan din niya ng pag-asa na magbagong buhay. Kaya't ang mahalagang leksyon nito na dapat ay habang tayo ay nabubuhay, ay piliin na natin ang magbagong buhay. Mas ituon natin ang ating pag-iisip sa paggawa ng mga mabubuting bagay upang sa mga huling araw ng ating buhay ay magtatamo pa rin tayo ng kaligtasan at magandang buhay. Sang-ayon ka ba sa family planning? Para sa akin, mahalaga ang family planning. Pero ito ay dapat gagawin natin sa pamamagitan ng natural na pamamaraan. Para ang mga magulang ay maibigay nila ang mga pangangailangan para sa kanilang mga anak. Mabigyan nila ito ng magandang kinabukasan. Lalo na sa panahon ngayon. Dahil sa panahon ngayon, ang isa sa pinakamalaking issue na pinag-uusapan ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasabay pa nito na hindi pa tumataas ang sweldo ng bawat pamilya. Kaya ang pagsasagawa ng family planning ay nagpapakita rin ito ng pagko-consider sa practical na pamumuhay. Dahil kapag konti ang membro ng bawat pamilya ay mas konti ang gastos compare sa mas malaki ang membro ng pamilya. Pangalawa sa mabuting na idudulot nito ay nakakababa rin ito ng poverty rate. Dahil alam naman natin na ang pamilya ay pinaka-basic unit ng lipunan. Kaya kapag marami ang pamilya ang di nakakaraos ng sapat, hindi nila naiibigay ang pangangailangan para sa kanilang anak o hindi nila ito nabibigyan ng magandang kinabukasan, ay nakaka-epekto ito sa kalagayan ng ating ekonomiya. Pero kung ang bawat pamilya ay nakakaraos ng sapat, na ibibigay nila ang sapat na pangangailangan para sa kanilang mga anak, nabibigyan nila ito ng magandang kinabukasan, ay aayos ang kalidad ng buhay ng maraming tao at gaganda rin ang lagay ng ating ekonomiya. Kaya ang pagsasagawa ng family planning ay mahalaga ito. At kapag marami ang nagsusulong nito, ay gaganda ang buhay ng maraming mga tao at gaganda rin ang lagay ng ekonomiya ng ating bansa. Bilang isang kabataan, paano mo masusolusyonan ang early age of pregnancy? Ang early age of pregnancy ay isa sa mahalagang bagay na dapat na mapag-usapan at ito ay importanteng masolusyonan sapagkat isa ito sa nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bansa. Isa ito sa nagiging dahilan kung bakit mabilis lumobo ang bilang ng populasyon sa isang bansa. At kapag patuloy na tumataas ang populasyon sa isang bansa, ay tataas din ang demand. At kapag patuloy na tumataas ang demand, ang epekto nito ay ang pagkonti ng supply. Pagkonti ng mga kabataan na makapagtapos ng pag-aaral, kawalan ng maayos ng trabaho ng marami nating mga kababayan at iba pa. At ito ay importanteng malaman ng mga kabataan upang magkaroon sila ng awareness, malaman nila na ang pagpapamilya ay isang hindi madaling responsibilidad. Kaya para masolusyonan ang early age of pregnancy sa ating bansa, ay importanteng ipaalala sa mga kabataan na ito ay hindi madaling responsibilidad. Mahalaga na ipaalala sa kanila na ang pagpapamilya ay dapat pinagpaplanuhan ng mabuti at ginagamitan ito ng sapat na maturity. At bilang isang kabataan, importante rin na sila ay nakikinig ng mga mabubuting payo. Dapat nakikinig din sila sa mga mahalagang issue na pinag-uusapan para magkaroon sila ng awareness, makapulot sila ng mga mahalagang aral sa buhay. At importante rin na unahin muna nila ang pag-aaral. Sikapin nila na makahanap sila ng maayos na trabaho
para bumuti ang kanilang buhay. Hindi sila maging problema ng lipunan, kundi bagkus sila ay maging pag-asa pa ng ating kinabukasan. Paano susuportahan ng mga gobyerno ang mga nakakatuklas ng posibleng gamot sa iba't ibang sakit? Bilang nasa posisyon ng gobyerno, dapat nilang bigyan ng suporta ang mga tao na nakakatuklas ng posibleng gamot sa iba't ibang sakit dahil malaki ang naitutulong nila sa lipunan sa aspetong pangkalusugan. Malaki ang naibabahagi nilang kaalaman na makakatulong ng malaki sa mga tao. At ang isa sa paraan na magagawa ng gobyerno ay dapat mabigyan nila ito ng magandang benepisyo, magandang oportunidad na trabaho na angkop sa kanilang kakayahan. Dapat din silang bigyan ng tamang parangal bilang pagkilala sa kanilang ginagawang pagsusumikap at pagtulong ng malaki sa mga tao. Para mas lalo pa silang ganahan na linangin pa ang kanilang natatanging kakayahan at talento na makakatulong ng malaki sa lipunan. At para rin sa lahat ng mga tao na merong talento at kakayahan na makakatulong na malaki sa lipunan, ay dapat bigyan din sila ng gobyerno ng magandang oportunidad para mas marami pang tao na ganahan pang magsumikap. Sang-ayon ka ba na dapat maparusahan ang mga tao na nagkakalat ng tsismis? Sumasang-ayon ako na dapat na maparusahan ang mga tao na nagkakalat ng tsismis. Dahil para rin ito sa ikabubuti ng bawat komunidad at para rin ito sa ikauunlad ng marami nating kababayan. Naniniwala ako na makakaganda ang gagawing ordinansa para sa pagbibigay ng parusa sa mga tao na nagkakalat ng tsismis. Dahil ang pagkakalat ng tsismis ay isa sa nagpapakita ng hindi magandang values, sapagkat isa ito sa nagpapakita ng gawaing paninira sa kapwa. Kung kaya isa rin ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa iba't ibang lugar. Kaya para maiwasan ang karahasan, kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang lugar at para maging produktibo ang marami nating mga kababayan, ay dapat mabigyan sila ng makabuluhang gawain na makakatulong na malaki para sa komunidad at para rin sa kanilang sarili. At importanteng ipatupad na ang pagpaparusa para sa mga tao na nagkakalat ng tsismis. Sang-ayon ka ba sa pagpo-post ng mga sweet moment sa social media? Sa aking opinion, hindi masama na tayo ay mag-post ng mga sweet moments sa social media. Kung kaya, para sa akin ay okay lang na tayo ay mag-post ng mga sweet moment. As long as ng ating ipopost ay hindi kapuna-puna sa paningin ng iba at hindi tayo gumagawa ng mali. Naniniwala ako na ang pagpo-post ng mga sweet moments sa social media ay nakakatulong din ito para magkaroon tayo ng magandang alaala. Nakakatulong din ito sa pagpapalalim ng relationship. Nakaka-enhance din ito ng masayang karanasan sa ating buhay. Pero dapat kapag tayo ay magpo-post, ay tiyakin natin na karespe-respeto ang ating ipapakita at meron itong mapupulot na magandang inspirasyon. Para sa iyo, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat natin pinaghahandaan? Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay na dapat natin pinaghahandaan ay ang ating kamatayan. Sapagkat nang si Jesus ay naparito dito sa lupa, ay gumawa siya ng mabuti. Siya ay nagpakita ng kababaang loob hanggang sa kanyang kamatayan. Mas binigyan niya ng halaga ang kanyang kamatayan kaysa sa comfort na buhay. At nasusulat din sa Biblia na kapag tayo ay namatay, ay meron tayong panibagong buhay na sasapitin. At sa panibagong buhay na ito, ay pwede tayong mapunta sa kaginawahan o sa kapahamakan. Depende sa ginawa natin dito sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Kaya kung pinili natin gumawa ng mabuti, sinunod natin ang kalooban ng Diyos hanggang sa huli,
ay tsak na tayo ay mapupunta sa kaginhawahan. Pero kung pinili natin gumawa ng masama, pinili natin sumuway sa kalooban ng Diyos, at hindi natin pinili magbago, ay tsak na tayo ay mapupunta sa kahirapan. Kung kaya't ang kamatayan ay hindi ito dapat na tinatakasan at kinatatakutan. Bagkus dapat natin itong tinatanggap, hinaharap at pinaghahandaan sapagkat lahat tayo ay nakatakda dito. At ito ang daan para tayo ay makapagsimula muli ng panibagong buhay.